So magandang araw ka bola. So sa video na ito, pag-uusapan po natin yung atin pong dalawang paboritong teams sa PBA. Of course, I'm talking about Blackwater Elite at saka Terra Firma Chips. Sa Blackwater Elite, pag-usapan natin yung kanila pong number 2 pick, Christian David. And then of course, pag-usapan natin Terra Firma, dalawang bagay. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. First things first. So napapirma na po ng Terra Firma daw. Ito si Stephen Holt. And the deal is a 2-year deal. Kung maalala nyo po, may rumor kabola, no? Na si Stephen Holt is trying to push for a 3-year deal. Kabola, I mean 1 year pala, no? And ito namang Terra Firma is pushing for a 3-year deal. So parang nag-meet sila halfway, di ba? Doon sila sa gitna. Now what is making it very interesting for me is that halos lahat po ng mga round 1 picks, if I'm not mistaken, were signed po by a contract po that is more than 1 year, and that's surprising, di ba? Knowing nga po na humihirap, di ba? Or nagkakaroon na ng real competition ng PBA po pagdating sa mga big time nga po na mga star level po na player kabola. Pero yun, very interesting kabola na ito nga po na mga round 1 picks biglang nagsasaynan po ng mga medyo mahaba pong kontrata, hindi po mga 1 year lang po na mga kontrata ang kanila pong sinasign, kabola. And then of course, ito pong Terra Firma, nakapili na rin po sila ng import, no? Thomas Detay, isang pong Belgian import, which is of course, very unique in a way, di ba? Kasi usually, ang kinukuha pa rin natin is American, di ba? Pero ang kinuha po ng Terra Firma is a Belgian import. And then ito nga po si Thomas Detay, nung nakita natin yung kanya pong mga highlights and yung mga videos niya po, ay isa naman sasabi ko, para siyang Mark Pingris. Hindi lang dahil medyo magkamukha sila, magkawig kasi maputi, and etc. Pero yung laruan nila medyo parang Mark Pingris din talaga, very very athletic, very nimble for his size kabola, itong si Thomas kabola. Pero of course, he is more skilled than ito nga pong si Mark Pingris. Pero yung energy, very energetic din kabola on both ends. And of course, hindi rin siya masyadong solid in terms of creating shots for himself. I mean, he's not really a creator for himself and even for others, diba? Parang Mark Pingris talaga kabola. So, yun may expect po ng mga fans po ng Terra Firma kung may fans man po sila. And I doubt kabola na ganyan talagang klase ng import yung need nila. Even of course, unless na magtatagal sa kanila si Holt, diba? Si Holt ang magiging main guy nila. Pero hindi magtatagal si Holt, parang hindi po magandang fit itong si Thomas kabola. Now, speaking about Blackwater Elite, ang pag-usapan lang naman natin, di ba? Parang pag-usapan natin sa iba pa pong mga topics, ano ba katagal itong si Christian sa kanila? I mean, kailan ba siya matitrade? I think number 3 sa mga options ko will be 2023 or this year. I think it will be the last option for now kasi nagpapakita nga po ng mga signs itong Blackwater Elite daw na nagseseryoso na sila, di ba? Nakita naman natin, di ba? May post pa nga si Sir Homer Saison, di ba? That we know is connected to the management of Blackwater, di ba? Na parang nagseseryoso na sila under Jeff Carriazo, etc. So, tignan natin kung pa talagang magseseryoso na sila. Number 2 will be 2025 and beyond. Now, there could be a chance na magtagal din talaga si Christian, di ba? Dito po sa team na to, kaya naman number 2 is 2025 and beyond kabola, pero I would doubt na magtatagal po ito ng around 2026 kabola. I really doubt that. Knowing nga po na either he's really good or he's actually not that good kabola. The number 1 natin, the most realistic option is 2024 or after 1 season, di ba? After prove na kailangan siya ng mga teams po ng MVP group na alam natin po na kung elite, yun po yung pwede natin expect. Kung mga bola sa palagay mo, kailan po matatrade si David? Comment lang po sa baba.